So yun po no, what's up na naman sa inyo mga kapadyak. So para sa video ito, pag-uusapan natin ang body pain. So yun po no mga kaibigan, welcome to my channel, Nurciclista. And if you aren't subscribed yet, please consider subscribing to my channel by clicking the subscribe button below and by clicking the notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong health and cycling videos. And ilalagay ko na rin po sa baba ng description box ang aking Facebook page na Nurciclista. So without further ado mga kaibigan, let's talk about body pain. So ano nga ba yung mga common body parts ng ating munting katawan na sumasakit every time na we ride a bicycle? So ang pinaka-common dyan no, is the leg part, the buttocks, the abs, the shoulders, and the batok, no, mga kaibigan. So lahat naman siguro kayo ay familiar na dahil ang katawan natin is made up of muscle cells and muscle fibers, no? Now that is one reason bakit sumasakit ang katawan natin sa pagbabike or paglo-long ride or pag-e-exercise. Kasi po no mga kaibigan ay gumagalaw po yung katawan natin, no? So every time na gumagalaw yung katawan natin, our muscles in our body is required to do work. So pag hindi po sanay yung muscles mo sa katawan mo, pag ginagamit mo yun, let's say for example, pumapadyak ka ng sobrang bigat na gear o umaahon ka. Your muscles po, no, mga kaibigan, yung laman mo ay mapipilitang gumalaw para magbigay ng power o lakas sa legs mo para mapedal mo yung pedal. Feel me? So dahil na-work yung katawan mo, no, yung muscles, ay nagkakaroon niya ng sobrang liit na mga muscle tears. Microscopic muscle tears yan eh. So every hard work that your muscle, no, mga kaibigan, is putting the effort in pedaling the crank, it tears up microscopic fibers ng muscle. Kaya po, no, eventually, mag-i-swell yan. Kumpara mo na lang ito eh. Nasugatan ka, 'di ba? Mapapansin mo, mamamaga o mamumula yung sugat sa balat mo. It's the same thing po, mga kaibigan, sa ating mga laman o muscle. Kasi pag yan nagkaroon ng mga tears, syempre mamamaga yan, mag-i-inflame. That is the natural response ng katawan natin para labanan yung damage na nangyari. So, you experience in a couple of hours or pwede kinabukasan after mong maipahinga ang katawan mo, sumasakit na ang legs at ibang parte ng katawan mo. Reason being, mga kaibigan, is that your muscle nag-a-adapt yan sa ginawa mong fitness regimen. So, nakikiramdam yung muscles mo sa ginawa mong workout. So, para sa next time na ginawa mo yun, ay mas malelesen na ang muscle fibers na mapupunit pag ginawa mo yung workout mo. Kasi when your muscle rebuilds, it rebuilds more cells. Okay? So kumbaga, panibagong muscle fibers na adapted na dun sa ginawa mong workout program. O yung ahon na inahon mo. 'Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, pag nag-gym kayo, pag nagbuhat kayo, let's say nag-barbell or nag-dumbbells kayo, kinalaunan, sasakit ang katawan mo. That is, your muscle is adapting dun sa kind of workout na ginawa mo. Kaya kaibigan, kung mapapansin nyo, lumalaki o lumulobo yung muscle natin. Kaya nagkakaroon tayo ng pandesal sa tiyan o yung guns na tinatawag natin sa ating mga biceps. So yun po no, ang primary reason bakit nagkakaroon tayo ng muscle sore every time na nag-e-exercise tayo. Another possibility po, mga kaibigan, is that you are experiencing muscle strain due to the fact that your bike is not fit to you. Nakukuha mo po ba yun? So meaning, hindi dahil nag-work yung katawan mo to improve your muscle build. Or yung katawan mo no, is mangangalay dahil you're doing a workout with improper form. Kaya sa mga workout, mga kaibigan, may tinatawag tayong proper body forms. Kasi it gives us the chance to prevent injury while we're doing the workout. So that goes the same with cycling. Kasi pag hindi fit sa'yo ang bisikleta mo, hindi lang sasakit ang muscles mo, kundi pati yung buto mo.
and it may cause potential injuries to you. Kaya nga po may tinatawag tayo na bike fit for us to be comfortable in our bikes, especially if we're being competitive or naglo-long rides tayo. Okay? So when your body is not fit to your bike, ang nangyayari po is nai-strain yung mga muscles and joints ng katawan natin kasi masyadong puwersado. Okay? So that is one of the major reasons bakit din sumasakit ang katawan natin, especially sa long rides. Kasi we are not comfortable in our position and our form is inappropriate para sa ginagawa nating pag-e-enjoy o pag-e-ensayo. Another thing, mga kaibigan, is that all the shock or all the tension na nangyayari sa kalsada ay ina-absorb ng katawan natin. Most common yung mga ganito sa mga rigid fork bikes or road bikes na may mga maninipis na gulong. Gaya ko. Kasi na-experience ko yan na ultimo yung kaliit-liit na graba na gulungan ko, ramdam na ramdam ng buong katawan ko. Kasi when your body absorbs the shock of the road, it becomes nagkakaroon ng pressure sa katawan. So ang mangyayari, para kang nabugbog. Okay? Kaya mga kaibigan, advisable when you are doing rides is that you need to know the way. Kasi pag hindi mo alam yung dadaanan mo, pag nagdala ka ng bike na hindi suited para dun sa dadaanan mo is mabubugbog yung katawan mo. Di ba? So, ayan po, no, mga kaibigan. And the last thing na sumasakit sa ating mga katawan is yung puwet. Kasi, no, mga kaibigan, yung buttocks kasi natin, yan din yung nagsisilbing nag-aano ng pressure. Kasi nakaupo tayo sa saddle eh. So, inappropriate saddle will cause pressure to our buttocks, thus causing pain. So, I think self-explanatory naman yun, no, mga kaibigan. So, we're gonna be moving forward, no? Although it is normal to have body pains sa mga rides, we can surely avoid it naman, mga kaibigan. So, I will be giving some tips kung paano natin malelesen yung experiences natin sa mga body pain, especially when we're doing a long ride. Number 1, na pinaka nire-reiterate ko is that you should have enough sleep. Okay? Matulog ka, kaibigan. Huwag ka magpuyat. Kasi it is the time of your body to regenerate itself. The cells, lahat ng cells sa katawan mo. Lahat ng mga cells sa katawan mo, diyan nagre-regenerate sa oras na yan, sa pagtulog mo. So pag hindi nag-regenerate yung mga yan, kahit nasa long ride ka, sasakit at sasakit ang katawan mo. Okay? Another thing, mga kaibigan, is that bago ka sumabak sa bugbugang ride, please, mag-warm up ka. Huwag kang magpakabida na rumekta ka agad. Kasi for sure, ikaw ang unang malalaspag at ikaw ang unang sasakitan ng katawan dahil hindi mo kinondisyon ang katawan mo bago ka rumesbak. Siyempre, mga kaibigan, kung nag-warm up ka, importante din na magkakaroon ka ng cool down. Kasi dito sa stage na to, it gives the body that particular time to slowly or gradually recover from the activities that it does. Na ginawa niya, no? Another thing is that siguraduhin mo na uminom ka ng tubig para magkaroon ng tubig yung katawan mo. Kasi pawis ka eh. The more sweat na nilalabas mo, the more water na nalalabas sa katawan mo. So meaning, nadi-dehydrate yung kalamlaman, yung mga kalamnan mo. So, ensure na you drink your water every time na nagra-ride ka. Eto rin, mga kaibigan, it also involves eating. Pero, you need to be particular in protein. Protein is the one responsible for your big muscles and your muscle recovery. Pero syempre, no, hindi na ako masyado mag-dwell dyan sa proteins na yan kasi it's more of a fitness expert, a fitness coach ang maari mag-discuss niyan. So, we'll have a video for that. So, stay tuned. Pero yun nga, no,
you should have enough protein sa body mo while you're recovering kasi it is good for your muscle to have enough protein while it's recovering para mas lumakas at mas maging adapted siya sa mga next workouts mo. One example ng sustainable and cheap protein is yun nga, egg. So yun po, another thing to consider is to have a proper bike fit. Although hindi naman ako syempre makakapagbigay ng advice dyan sa bike fit na yan, no, mga kaibigan. Pero you should consult your mechanic or your bike shop kung anong frame ang babagay sa katawan mo kasi it would depende kasi susukatin nila yan para maging komportable ka sa frame mo. So, mas comfortable ka sa frame mo, mas less yung magiging fatigue na ma-receive ng katawan mo. So, and then, another thing na ma-recommend ko is to trial and error sa saddle. Kasi there is no perfect saddle, mga kaibigan. Kailangan mong masaktuhan kung ano yung suswak dun sa inyong buttocks para ma-relieve yung tension doon sa, you know. So yun po, no, mga kaibigan, iilan lamang po yun sa mga tips na makakatulong sa inyo upang maibsan ang pagkakaroon natin na sakit ng katawan tuwing nagra-ride tayo. So kung may mga alam pa po kayo, mga tips, mga kaibigan, comment lang po kayo sa baba nandito. Feel free. Kung may mga katanungan po, feel free to comment po. Kung gusto magpa-shoutout, feel free lang din po sa comment section below. Sasagutin po natin yan. So ayun po, no, kita-kita na lang po tayo after ng ECQ. I pray na sana matapos na tong COVID crisis na to upang makapag-bike ride na lahat tayo. So I hope na dyan po kayo sa mga bahay nyo. So ayun lamang po. That's it for this video. Stay home, stay safe. God bless po, mga kapadyak.